Magugulat ka, pero sa kasaysayan ng sangkatauhan, may mga panahong libu-libong tao ang sabay-sabay na sumayaw hanggang mamatay. May tumatalon sa bintana o kaya'y naniniwalang nawawala ang ari nila. At putangina, hindi yan gawa-gawa lang sa internet. Tinatawag itong mass psychosis kapag buong syudad ang nawawala ng katinoan. Sa utak nila, pare-parehong kalokohan ang pinaniniwalaan, parang may invisible na virus na nagpaparalisa sa isip nila. Ang pinakamalala, hindi to kwento lang ng medieval times o ng mga liblib na tribo. Nangyari ang ganyan sa mga progresibong bansa noong ika-20 siglo at pwedeng mangyari sa iyo at sa kapitbahay mo ngayon din, Tangina. Hanggang ngayon, di pa rin lubusang maipaliwanag ng mga siyentipiko paano nasisimulan ng isang tao ang chain reaction ng kabaliwan. Ang baliw na yan ang nagpapabago sa normal na tao para maging isang grupo ng mga siraulo at gumagawa ng mga talagang baluktot na bagay. At ang mas nakakagago, yung mga taong yan, hindi nila matandaan pagkatapos kung anong kagaguhan ang ginawa nila. O kaya akala nila, normal lang ang inasal nila kahit hubad silang nagtatatalon sa kalye o sinasaktan ang sarili sa harap ng lahat. Ngayon, ibubulgar ko sa iyo ang mga pinakamatitinding kaso ng kolektibong pagkaulol na tiyak na magpapatindig balahibo sa iyo. At makikita mo kung gaano kanipis ang linya sa pagitan ng pagiging normal at ang ganap na pagkasira ng ulo. Putangina, ang lupit nito, pero nung ika-16 na siglo sa Strasbourg, may isang babae lumabas at sumayaw, tapos paglipas ng isang linggo, 400 tao ang sumama sa kanya, sumasayaw ng walang tigil hanggang mamatay sila. Gumagalaw sila maghapon at magdamag, hindi kumakain, hindi natutulog, basta sumasayaw lang na parang mga baliw na baliw hanggang sa maging duguan ang mga paa nila at huminto ang puso nila sa matinding pagod at dehydration, Tangina. Ang mga awtoridad, akala nila mapapagod din at titigil ang mga tao. Kaya kumuha pa sila ng mga music hero at nagpatayo ng mga kahoy na plataporma. Alam mo ba, lalo lang nilang sinindihan ang apoy ng kabaliwan, mga gagoong yan. Sa loob ng isang buwan, 15 tao ang namamatay araw-araw, hindi na kinaya ng mga puso nila ang hirap, pero ang iba, tuloy pa rin sa pagsasayaw sa paligid ng mga patay nilang kapitbahay, punyeta, parang walang nangyayari. Ang mga doktor noon, sabi nila mainit na dugo ang may kasalanan. Pero ang modernong siyensya, naniniwala na ito ay mass psychosis dahil sa stress. Kagutuman, mga sakit, at yung tuloy-tuloy na takot sa kamatayan ang pumutol sa katinoan ng mga tao, putangina. At hindi lang pala yan ang nangyari, kumalat ang epidemya ng pagsasayaw sa buong Europa mula ika-14 hanggang ika-17 siglo, ginagawang parang mga patay sa kakasayaw ang buong baryo, Pakshet. Putangina, ano to? Noong 1967, libu-libong lalaki sa Singapore ang sabay-sabay naniwala na lumiliit ang mga titi nila. Tapos, humihila raw papasok sa tiyan at papatayin sila nito sa loob lang ng ilang oras. Ang Coro Syndrome, yan yung sobrang tindi ng takot na ang mga gagawang yan nilagyan ng pabigat, sipit at tali ang mga titi nila. Sinira nila ang sarili sa pag-asang mapigilan ng kunwari lang na pagkawala ng ari nila. Puno ang mga ospital ng mga nagsisisigaw na tao, humihingi agad ng tulong para sa kanilang daynidad. Samantalang ang mga doktor, wala namang makitang pisikal na sira. Kasi, lahat yan, nasa utak lang ng mga gago. Kumalat ang babaong psychosis na yan dahil sa mga chismis at dyaryo, nagsasabing baboy daw ang dahilan ng paghila ng ari. Kaya, nagdulot yan ng alon ng kabaliwan sa buong timog silangang rehiyon sa loob ng ilang buwan, putangina. Ang pinakagago pa rito, nangyari na ang ganitong klaseng pagkabaliw sa China, Thailand, at India sa loob ng daan-daang taon. At kahit ngayon, minsan pa rin lumilitaw ang mga kaso ng kolektibong kalokohang ito. Sabi ng mga siyentipiko, dahil daw sa kultura at social pressure ang Coro. Pero ang totoo, libu-libong tao ang sabay-sabay naniwala sa isang malaking kagaguhan at literal na sinira ang sarili nila dahil sa lintik na yan. Puta, nakakaloka. Nung simula ng 2000s sa mga isla ng Micronesia, nagkaroon ng sunod-sunod na suicide ng mga bagets na gayahan lang sa pagbibigti. Sa loob ng 15 taon, mahigit 100 kabataan ang nagpakamatay sa isang isla na may 50,000 residente lang, parang Tangina, kada linggo, may kaklase ka na nagpapakamatay. Ang suicide, naging uso, putya. Nakikita ng mga bagets na yung namatay nilang kaibigan ay pinag-uusapan at binibigyan ng bonggang libing. Kaya ginagaya nila, ginagawa na nilang normal ang pagpapakamatay sa barkada nila. Tinatawag yan ng mga psychologist na Werther effect na kapag may isang kaso na pinag-uusapan, nagkakaroon ng dami-daming manggagaya, lalo na sa mga kabataan na may problema sa pag-iisip o sa pamilya. Ganyan din nangyari sa Japan kung saan may mga estudyante na tumalon sa bubong matapos mamatay yung sikat na singer. Pati na rin sa Korea kung saan may mga celeb na nag-trigger ng giyahan sa pagpapakamatay sa kanilang mga fans. Ngayon, hindi na ibinibigay ng media ang detalye ng mga suicide kasi Tangina, may pruweba na kapag mas maraming info sa paraan at sitwasyon, mas tataas ang panganib na may manggaya. Putangina, nabigla ako nung malaman ko na ngayong kumakalat sa social media ang modernong mass psychosis. Tinatawag lang palang challenges yan at milyon-milyong kabataan sa buong mundo ang apektado.
Nagsasakala ng mga bata hanggang mawala ng malay, kumakain ng sabang panlaba, nagsusuntukan at inibideo pa dahil sa algorithms na nagpapaviral ng kahit anong matinding katarantaduhan. Noong 2021, 12 ng kabataan ang namatay sa Blackout Challenge kung saan kailangan nilang himatayin ang sarili, putang inang yan, para lang sa likes, views, at 15 segundong kasikatan. Nagbababala na ang mga psychologist dahil ang bilis ng pagkalat ng modernong psychosis ay libu-libong beses na mas mabilis. Isang delikadong trend to, puta, kaya nitong makaapekto sa milyon-milyong bata sa loob lang ng ilang araw. Ang utak mo, Tangina, programado na ng ebolusyon para gayahin ang galaw ng grupo para mabuhay. Pero nihack ng social media ang sistema. Ginagawang nakamamatay na mekanismo ang dating malusog na paggaya. Ang pinakamatindi pa, gago, nabubuhay tayo sa panahong pwedeng magsimula ang mass psychosis hindi dahil sa gutom o relihiyon, kundi sa isang video lang sa feed na magpapakalat ng pagkasira ng sarili sa milyon-milyong tao ng sabay-sabay. At ang tanging depensa lang natin ay kritikal na pag-iisip. Kailangan mong intindihin na kung lahat ng tao sa paligid mo ay gumagawa ng kalokohan, hindi ibig sabihin normal yan. Kahit pa may 1 milyong likes at tambak na comments ang video. Mag-subscribe ka sa channel at maluloka ka ulit.